babasahin mismo ng ating buong topic ngayon. So, hindi ko na po masyado may elaborate dahil na-elaborate na kami na may mga examples na nabinigay. I-attach ko rin po na po siguro yung mga nabigay na examples kanina. So, tayo po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon at sabi ko nga po, hindi na po tayo magpapakatagal. So, tayo po mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. Mukhang hindi mag-aaral yung speaker ko. So, patuloy na naman po. Thank you. Sige po, sa ating pong pag-aaral ay samahan niyo po ako na buksan ang ating pong mga banal na kasulatan sa book of 1 Corinthians chapter 1. Parang may visitor po tayo. Tama po, ano po yung name mo? Precious. Thank you po sa pag-dalawag ng Miss Precious na po. Hope that you enjoy listening to God's Word. Ngayon po gabi nito. So, pwede po kayo dito sa may bandang harapan. Hindi naman po kayo nasa dito. Welcome po and salamat po for attending sa ating pong prayer meeting. Alright, so yung ating pong verse na pagsasaligan ay 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Kung hindi na po nakita ay ako na lamang po babasa at hindi na lamang po sundan sa inyo pong mga paningin. 1 Corinthians chapter 1, verse 10, ganito po ang sinasabi. Now, I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye perfectly join together in the same mind and in the same judgment. Tayo po muna yung sa madaling manalangin o dakilan ng Diyos, mapagpala po namin naman. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri ng papasalamat sa iyong buong presensya ngayon pong gabi nito, Panginoon. Salamat po sa mga patutuon na aming pong napakinggan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, sa mga nagdaang araw, Panginoon, sa provisions mo. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy niyo po kami pangunahan sa oras nito. Ang iyong pong salita ay aming pong maunawaan ng Panginoon Diyos. Hindi lamang pong maunawaan, kung hindi maisabuhay din po, Panginoon. Lord, salamat po kami sa pribilehiyo ito na pinagkaloob mo sa aming muli para po sa malayang pag-aaral ng iyong mga salita. Sa iyo po namin, kaya talaga ang buong gabi nito, Panginoon, kung ano po ang pagkukulang, kasalanan namin, o hindi po namin kapatawaran, Panginoon, sa iyo po naman. Nag-isip kami ng ibalal digo, kung kami po yung dapat sa pagtanggap ng iyong salita. At ngayon pa lang, inakto na po namin ang gabi po ng lahat po ng aming mga dalangin. Sa iyo po namin, binibigay ang pinakamatas na patuloy na salamat sa pagkakas ng pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, so 1 Corinthians chapter 1, verse 10 po. So, alam niyo po, yung 1 Corinthians or yung book of Corinthians is one of the my favorite books na po na sinulat po ni Apostol po. Dahil po sa 1 Corinthians ay very relatable po sa modern churches ngayon. So marami pong mga pangyayari sa Corinthian Church na na-experience yun natin sa kasalukuyan ngayon sa ating pong iglesia. And that only proves na yung ating pong iglesia o ating pong magkakaroon sa Panginoon ay aligned sa kalooban ng Panginoon. Kung ibig sabihin, lahat po ng dumadaan po sa buhay natin bilang isang iglesia ay naayon po yan sa kalooban ng Panginoon dahil nangyari po yan sa Corinthian Church. Mas malala pa nga. If you will read the whole story po ng book of Corinthians, napakalala po ng kanila pong problema po. And yun po ay nagpugat dahil sa maraming factors. Nandyan po yung iba-iba po sila ng pinanggalingan. So meron pong mga Hudyo dyan, pero marami ay until na. And at the same time, yung pong lugar po ng Corinthian Church ay lugar din kung saan merong uso talamak ang pagan worship. So, hindi po yan nalalayo sa atin, sa Pilipinas, dahil po ang Pilipinas ay isang lugar na talamak din po ang pagan worship. No? Kahit na there are people who are professing to
be Christian sa bansa po natin ay we can say na hindi lahat talaga ay tunay na Christian. At marami po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyos at sa maling Kristo. So, yun po yung mga dahilan kung bakit maraming mga problema. Bukod pa yung kanilang tradisyon. So, dahil nga po sila ay galing sa antin na pamumuhay, ang mga Corinthians po ay merong ibang way of life. Meron po silang ibang mga tradisyon, meron po silang mga ibang yung mga kinagisnan. So, ganun po yan. So, kung atin pong i-relate sa buhay ngayon, sa modern life, parang sila yung mga tao na liberated. So, sila yung mga taong parang, di ba pag sinabi natin mga Americans, ang tingin natin sa kanila, masyado silang liberated, kumbaga hindi masyadong malaking issue sa kanila yung malaking issue sa atin. Like, for example, morality. Sa Pilipinas, malaki pong issue yan. Pag sinabing moralidad, for example, same-sex marriage, yun yung topic natin kung last Sunday school natin, di ba? So, sa atin po sa Pilipinas, malaki issue yan. Kahit hindi pa tayo Christian nation, I believe na condemned na po yan sa atin, sa tradition po natin. So, doon po nagpugat yung mga differences na yan. So, ganoon din po dito sa Corinthian Church. So, if we will go back to their life, parang nga po sila mga Americans na kung sa tingin po natin ngayon, yung parang halimbawa, yung tato, yung mga ganun mga issues, liberated po yung kanilang mindset dyan. Unlike sa atin na conservative. Diba? Kaya nga tayo ay nagkaroon ng mga dalagang Pilipina, mga binatang Pilipino. Kasi we live in conservative life and modest life. So, however, yung ating mga kapatiran sa Corinto, mga nakikulay yun ay hindi po lahat ganoon. So, there has been differences sa kanila pong pamumuhay that caused so much trouble dito po sa Corinthian Church. But nonetheless, as I mentioned, ito pong church na po ay isa sa mga church na pinagpala po ng Panginoon. This church ay punong-puno po ng mga matatalinong Kristiyano. At kapag matatalino po ang mga miyembro ng isang church, that means maraming teachers, maraming leaders, maraming masisipag, maraming active. Tama po ba? Kaya nga po kayo nandito, active kayo kasi matatalino po kayo eh. Diba? Meaning, you know that God is using the prayer meeting para i-bless po tayo. God is using all the things that we're doing para pagpalain tayo ng Panginoon. And that's a wise thing. Naniniwala po ako na sa church natin, marami rin po matatalino. It's like the Corinthian Church. Diba? Yung mga young people natin, as you can see, they are all excelling sa kanila pong mga academic life. Diba? Meron tayong mga graduate na ng engineering, architecture. Marami tayong mga teachers. Our Sunday school teachers, napakagagaling po ng mga Sunday school teachers natin. Mga mission team, music. Diba? Ako hindi ako marunong tumugtog eh. Pero yung mga musicians natin, nagagaling nila. That's all skills and those are all knowledge na bigay po ng Panginoon. Ganun po yung Corinthian Church. Ang problema sa kanila, because of their wisdom, sabi nga nila, parang nilalagay na sa ulo, parang gano'n. So, nagkakaroon po ng divisions among the church of Corinth because of those differences. Kakaroon po ng problema ang church na dapat hindi sana dahil yung talino, yung talento, yung skills na binigay ng Diyos, sabi ng Diyos, ay dapat gamitin para sa ikalalagay ng iglesia. Pero hindi po natin kasi maiwasan yun. Diba? Hindi po natin pwedeng iwasan. Siguro kahit hindi tayo lahat matatalino dito, magiging Messi pa rin eh. Diba? Kahit siguro hindi tayo lahat magagaling sa ministry natin, hindi tayo magagaling sa personal lives natin, sa careers natin, I don't think na hindi po magkakaroon ng problema ang church. So wala sa talino, wala sa galing, wala sa talento, ang pagkakaroon ng pagkakawala ng problema.
sa ating church, nagkakaproblema nila. Corinthian Church, Ephesians Church, Philippians Church, lahat po sila nagkaproblema. Remember the 7 churches sa Revelation? They have done so many things, pero meron din silang mga problema. So it does not count na, or it does not mean na malaki yung church natin, it does not mean na matatalino, matured yung mga tao natin, ay wala nang magiging problema ang isang church. But the question is, are we able to resolve those differences? Are we able to overcome those differences? So yung ating topic, sabi nga ni Pastor, dahil September month ngayon, ito po ay ating anniversary month, so most of our topic entails yung kung mag-aaral natin patungkol po sa ating sa church. So now, we know that there are many things that symbolize unity. Ano po yan? So, wrong moment po siya sa akin. So, yung unity ay, di ba ba yan? Yung walis tambo. Ay, walis tingting. Di ba? So, maliliit sila, payan, pero pinagsama-sama. Pag-isa lang sila, may rapat ka gamitin. That's unity. Yung bayanihan is a unity. Siguro kahit na si Kuya Carlo lang kung kahit na ganyan kalakas si Kuya Carlo, hindi na kagawa ko mag-isang bahay ko because of the accumulated help and support from those people na tumutulong sa bayanihan, kaya nila, and that's unity. Eh, yung mga langgam, diba ang liliit ng langgam, pero kaya nilang makyatin yung 100 floors, kaya nilang lumipat from trees to trees because of unity. Kaya nilang, alam niyo po ba na yung langgam kaya sila lumulutang sa tubig pagsama-sama dahil because of unity rin. So, nagiging mas buoyant sila dahil pagkakasama sila compared sa mag-isa sila. So, that's unity. And unity simply means the state of being united or joined as a whole. Ang unity po, ang ibig sabihin ay yung pagsasama-sama o pinagsama para maging isa. Para kumilos na isa. However, Christian unity is different. It is not as simple as being united and being one. Christian unity also entails selflessness and the recognition of Christ's body in the Spirit. It also includes consideration to others, compassion to others, and the balance of faith and peace. Hindi lang siya sama-sama. Hindi lang siya pag nakikita ng tao na maraming umatan sa church, it means the church is united. It includes humility, it includes selflessness, and most especially, the balance of the Spirit in faith. So our topic for tonight po is the real Christian unity. Ang tunay na pagkakaisa ng Christian. Alam mo natin that unity is one of the most important virtues we know sapagkat ito po ay tumutulong for us to keep together and to make things God easier compared sa pag-iwalay. Sabi nga ni Pastor Ricky, di ba? Lagi niyang sinasabi na kung siya lang hindi niya yan kaya, it's because of the pagsasama-samang effort ng church. That's why we are able to progress and we are able to get the success ng gawain. Now, we will understand what real Christian unity is. Number one point po natin, it is by recognizing our personal differences. Ang tunay po na unity ay hindi lamang pag-recognize sa kung saan tayo pwedeng magkakaroon. It also includes recognizing saan tayo nagkakaroon. By us understanding na hindi tayo lahat pare-pareho. Will help us be more
Corinthians chapter 12, verse 4 to 6. Ganito po yung sinabi. Now, there are diversities of beings. Hindi po sinabi dyan, now, there are the same beings. Hindi po pare-pareho. There are diversities. Merong iba-ibang kaloob. But, the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. Hindi po pare-pareho ng pamamalakad, pero iisang Panginoon. There are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Dito po sa verses na ito na binanggit ni Paul, addressing the Corinthian church, is telling the Corinthian church na you have to recognize that there is differences. Na hindi porket, ito yung gusto ko, dapat lahat kayo ganito para masabi unity tayo. No, it is us recognizing na ikaw para dyan ka, ako para dito ako, ikaw ginamit ka ng Diyos niyan, ako ginagamit ako ng Diyos dito. That is unity. It is recognizing na iba-iba po tayo. At iba-iba po yung kaloob na binibigay po sa atin ng Panginoon. In fact, yung verse po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, inuutosan sila ni Paul, di ba? Na magkaroon kayo ng iisang isip. Kasi nga, hindi sila iisang isip. So Paul is recognizing na magkakaiba ng isip yan, magkakaiba ng judgment yan, magkakaiba ng gusto yan, magkakaiba ng desires yan, magkakaiba yan ng preferences. Kaya ang sabi ni Paul, pag sumikapan natin, I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that we all speak the same thing. Kasi hindi tayo nagsasalita ng pare-pareho, hindi tayo nag-iisip ng pare-pareho, at hindi tayo nag-judge ng pare-pareho. That's why it's being commanded. Because Paul recognizes that every one of us is different from each other. Na tayo po is iba-iba. Hindi mo pwedeng ipilit sa kapatid mo na dapat doon po. Para isama ka namin, dapat ganito ka. We have to recognize na ganun siya. We have to recognize that he had different attitude, meron siya ibang behavior, meron siya ibang pinanggalingan na hindi po katulad ng sa akin. And that where unity starts. We have to recognize that God has given us different gifts. That God has given us diversities of operations and different administrations. Hindi lang, magkakaiba na tayo ng ugali. Magkakaiba tayo ng gusto. Di mo ba? But, the Lord is wanting us to recognize yung mga differences. Because by understanding na magkakaiba po tayo, doon po magsisimula yung tunay na pagkakaisa. Doon natin magagamit yung pagkakaiba natin para maging iisa sa Panginoon. Second, we have to endeavor to keep the unity of the Spirit. Endeavor means pagsumikapan. Pilitin. Gawin mo yung lahat to keep the unity of the Spirit. May kasunod po yung verse na yan eh. Sa Ephesians chapter 4:3, and endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Alam niyo bakit po yung sinabi ni Paul? Kasi nga nare-recognize ka na may differences tayo. And alam niyo po, na because of differences, nagsisimula ang tropo. Sabi ko na po yan kanina, di ba? Dahil magkakaiba sila ng galing, ng talino, nagsisimula yung problema. Gera, saan ba nagsisimula ang gera? Di ba nagsisimula yan because of different stands? Nagkakagulo, nagkakaroon ng problema dahil sa pagkakaiba. That's why Paul wants us to recognize it first. Dapat maintindihan mo na iba-iba tayo. Kasi yung gera, kaya yung nagsisimula, kasi alam nila na magkaiba sila, pinipilit pa rin nila kung ano yung gusto nila. Yung problema, kaya nagsisimula kasi you know na meron kayong magkaibang gusto, pero pinipilit
ninyo pareho yung gusto ninyo. And that's where trouble starts. Kaya ang sabi ni Paul, pilitin nyo na panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa tali ng kapayapaan. Kasi, sabi ko nga po, ang pagkakaiba, nagdudulot ng problema. Kaya ang gusto ni Paul, panatilihin natin ang unity by having the peace. Na maging kapayapaan tayo sa isa't isa. Huwag nating isipin na, talaga ayaw mo sa akin, ha? Sige. Guguluhin kita lalo. Parang gano'n eh. Minsan yung mga gano'n tayo mindset, di ba? Kapag alam natin na there are people against us, mas gusto natin na iniinis sila, pinupusin sila, or ini-insist natin yung gusto natin. But that's not what Paul wants. That's not what the Lord wants. Ang gusto ng Diyos manatili sa atin yung kapayapaan. At doon papasok po yung susunod natin point, number 3. Para po mapanatili natin, we have to activate our unity. The only way para mapanatili natin ang kapayapaan at mapanatili natin ang unity sa loob ng church is by thinking ourselves lower than everybody. Lagi po natin iisipin, ako yung mababa kung para sa iyo. And not the other way around. Kasi kapag nagsimula na tayo magmalaki, magmataas, ang sabi ng Diyos, lalo tayo nababa. We have to activate the unity. In verse 2, babalikan po natin yung Ephesians 4:3 and 2. Ito po yung sinabi, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, and enduring to keep the unity in the Spirit in the bond of peace. Para pala magkaroon ng unay na pagkakaisa, kailangan natin magpakamuha. Diba? Kung babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 12. Ayan, so sinabi po dito sa verse 23, or simulan po natin sa 22. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble and necessary, and those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our counterparts have more abundant confidence. It is by us considering na yung mga maliliit na bagay, yun pala yung mas ginagamit ng Panginoon. So dapat ang mindset natin, less of me and more of Jesus. Dapat hindi laging self-centered, hindi laging pride yung pinag-iiral natin. We have to activate loneliness or unity. Tulad mo yan ang ginawa ng Kristo. You know, the Lord will not be able to achieve yung salvation kung hindi po siya nagpakabala. Kung si Kristo ay hindi niya tinuring ang kanyang sarili na gaya ng sa kalimit at tinugad ang kanyang pagka-Diyos, hindi niya po matataruhin yung paglumpay ng kaligtasan. But because the Lord is able to do that, naging victorious ang Diyos. Naging victorious ang Panginoon, even victory against death. At ikamatayan na natalo ng ating Panginoon Jesus. We have to activate our unity. And lastly, we have to leverage on our differences. Leverage means taking advantage. You know, you maximize all your effort to take advantage of something. Sabihin, ginagamit mo yung isang bagay para sa gain or benefits. Leverage on our differences. Sabi ko kanina, you have to understand, we have to recognize na meron po tayong magkakaiba-iba. Pero recognizing that difference, that does not mean na layuan natin yung tao ngayon, dahil iba siya.
ang gamit po noon para, the reason why the Lord wants us to recognize na meron tayong pagkakaiba-iba, para gamitin natin yung pagkakaiba-iba for our own benefits. Kung hindi mo kaya umayo, hindi umanap ka ng paraan para makatulong ka sa mga umahayo. Kung hindi mo kaya umawit, hindi umanap ka ng paraan para makatulong ka sa ikagaganda ng buong service ng church. Hindi lang naman lahat na nakatayo, hindi lang lahat ang lumalabas ang member ng church. Meron po tayong mga tuhod na nandyan para manalangin. Meron po tayong mga kamay dito po sa church na nandyan para magbigay, magpaspala. We have to leverage on that differences. Hindi porket iba siya, iba ka, iba yung gift na binigay sa inyo ng Panginoon, yun ay magiging problema mo. You have to use it for your benefit, for the benefit of the church. 1 Corinthians chapter 12, verse 14 and 18. Sabi ni Paul, the body is not one member, but many. Sinadya ng Diyos na ang katawan ni Kristo ay hindi puro bibig para magsalita ng magsalita. Sinadya ng Kristo na hindi lahat ng miyembro ng church ay taga-mayo, na taga-awit, taga-linis. Hindi po. Sinadya yan ng Diyos na magkaroon tayo ng iba-ibang miyembro, na magkaroon ng differences. In verse 18 it says, but now hath God set the members. Diba? Sinadya ng Panginoon, sinet ng Diyos sa mga members, every one of them in the body, as it has pleased Him. Kung ano po yung ministry na binigay po sa atin ng Panginoon, that means, dyan po nalulugod ng Panginoon. And we have to leverage dun sa differences natin. Kung alam natin na magaling tayo sa bagay na to, then do it. For the glory of the Lord. Kung alam natin na magaling yung mga kapatiran sa bagay na ginagawa nila for the Lord, let them be, because we have to leverage all differences. We have to use all resources that we might have. Kasi isang katawan po tayo. Di ba yung katawan? Ganyan po yan. Kapag mayroong isang parte ng katawan po natin na hindi makapag-function, yung katawan po natin ay gumagawa ng effort. Yung mga body parts po natin ay gumagawa ng effort. For example, nasugat. Diba? Yung mga dugo po natin ay naggagawa ng, ay mga white blood cells natin ay gagawa ng flow para kumaling po ito. Magkakaroon po sila ng iba't ibang responsibilities, but it is for the benefit of the whole body. Dapat lahat ng ginagawa po natin should benefit the body of Christ, should benefit the church. And as we do that, we are glorifying our Lord. Kasi siya yung naglagay sa atin dito sa katawan niya. He has set us to be the members of this church as it has pleased Him. Iloob ng Diyos. Kung ano yung ministeryo na binigay sa atin. We have to leverage on that. Conclusion po natin, para hindi natin madaling makalimutan, atin pong topic about real Christian unity. We have to recognize our differences and never keep the Spirit, the unity of the Spirit, activate our unity, and leverage on our differences. I hope that every one of us understood that real unity starts from understanding our differences and leveraging these differences. Purihin po ang Panginoon yung pagpapin ko na ang salita po ng Panginoon ay patuloy na magbunga po sa bawat isa po sa atin. Tawagin ko lang po sa Panginoon,